Tatawa ko kasi may ginagaya akong dating mayor ng Manila, no? Yung aking kasuotan ngayon, bulaklakin. Anyway, ating tunghayan mga kababayan itong nakaraang impeachment na itong last na impeachment, no? Itong sagutan ni private prosecutor na si Attorney Kapunan at saka itong si Attorney Ferrer ng defense team. Para bagang kung ang mamamayan ay maniwala doon sa defense team, baka maniwala na ang misleading nga, allowed sa cross-examination, no? Subalit, kasi ako naman ordinaryong mamamayan nga gaya nga ng sabi natin dito, opinyon at pananaw ng ordinaryong mamamayan, no? Dito sa Pinoy Latigo, no? Ah, naniniwala ako kay Atty. Kapunan kasi nga ay matagal na itong abogado at napakagaling nito. Samantalang ito naman si Atty. Ferrer, magaling din yan ay nakapasa sa bar exam, pareha sila nakapasa sa bar exam. Kaya kaya nga lang baka nga may maniwala at malilito ang taong bayan. Kaya sa aking abot kayang pananaw, eh naniniwala ako kay Atty. Kapunan sa kadahilan ng halos lahat na abogado na nagsasalita sa social media, sa TV, sa radyo, na ang misleading ay hindi pinapayagan sa cross, no? Yan ang ano, kaya sabi ko, may mga abogado pa lang siguro nagkamali lang o nalilito lang dahil baka na babalahibuhan lang ni Atty. Kapunan, ito si Atty. Ferrer. At saka napansin niyo ba si Atty. Ferrer? Yung tuktok ng kanyang, aywan ko ba kung lapis yun o kanyang bullpen doon sa lamesa ng, ano, ng witness. Ano? Parang sa tingin ko parang hindi tama. Hindi dapat ganun ang asal ng isang abogado. Kasi parang ginugulat mo o kaya baka may pananakot na samantalang hindi man lang natinag yung testigo. So, para bang pinipersa niyang sumang-ayon sa kanya. Eh sabi ko mga kababayan, nakakatuwa talaga pag nasa korte, ano? Kaya lang, ano? Kung ating titingnan, kahit saan ito mangyari, sa presidente man, sa vice presidente, para bagang hindi sapat ang hustisya pagdating sa impeachment. Sa kadahilan ng, halimbawa, linatag mo na lahat ng makatotohanang ebidensya kapag ang mga senador ay kampi doon sa ipinagtatanggol, mawawala ang saysay. Hindi kagaya sa ordinaryong korte na walang walang halong politika. Pwera na lang kung alam nyo na, gaya ni dating Senador Bong Revilla, unbailable, nakapag-bail. Di ba? Ang galing, ano? Ano kayang ginawa? Hindi ko sinabing nagbayad. Hindi ko sinabing nangyari dahil sa agimat. No? Kasi ang mga rebellion may agimat yan. Bakit hindi nyo alam? Oh. Ay, dito naman sa ano, sa nasabing impeachment, ano, sabi kasi na itong Kapunan, ah, misleading are not allowed on cross. Yan ang argumento niya. Sabi naman ni Atty. Ferrer ng depensa, they are allowed. So, pati yung nasa likod ni Atty. Kapunan, ha? Napaganyan. Sa tingin ko, abogado rin siguro yun. Kasi nakakaunawa din, no? Kaya nga,
para tayong nanonood ng bardagulan sa isang teleserye o kaya sa pelikula, ano? Oo ba? Kaya nga ito'y ating subaybayan at tingnan ang mga kaganapan. Dahil kung minsan may matututunan ka, huwag ka lang magpapadala sa mali. No? Kasi ang depensa, didipinsa talaga nila yun kahit na ano, kahit na pumatay, kahit na nagnakaw, kahit na, didipinsa nila yan. Depensa nga sila eh. Ang laki kaya ng bayad. Oh. Ito naman prosecutors, mga sa prosecutors, wala namang bayad yung private prosecutor, sabi nila. Sa akin pagkaalam. Sa kanilang mga sinabi. Dahil, kaya nga ito ay nagpresenta dahil nakita siguro nilang ah, may mali. No? Kaya nga, sana naman manaig ang katotohanan. Wala tayong kinakampihan dito. Ang akin lang, aking ah, opinion lang dito. Kung ano ang tama, ay siyang manaig. Kasi kung ang lahat na ay kamalian ay siyang manaig, ay wala na mangyayari sa bansa natin. Di ba? Di ba, di ba, di ba? Oh, anong masabi nyo? Yung mali ba tama? Gaya mo nung kay Senator Bong Revilla dati, ano, kay itong former senator na ito. Unbailable, nakapagpiyansa. Magic. Naku, talaga na naman. Nakakatuwa ang korte natin dito sa Pilipinas, ano? Nakakatuwa talaga. Aywan ko kung yung mga sabi-sabi na nababayaran daw ang korte. Kasi nga, maraming nangyayaring hindi mo maunawaan. Ano? Talagang sasakit din ang ulo mo kung talaga ikay nagmamahal sa bayan. Grabe. Parang hindi akma. Kailan kaya magiging mabuti ang takbo ng ating bansa? Kaya nga mga kababayan, sa abot ng aking makakaya, ako'y nakikiusap sa inyong lahat na sana'y sa sunod na darating na eleksyon, piliin ang mabuti, ang mainam, at ang may track record. Kapag nagbigay ng pera, kunin mo. Kunin mo. Pero kung hindi mabuti yung tao yan, huwag may boto. Kasi hindi nila pera yan, pinamimigay na yan. Okay? Hanggang dito lang mga kababayan, dito sa Pinoy Latigo. Ito po ang inyong Pinoy Latigo, si Obet Cornelio po lamang. Maraming salamat po.